Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active. It is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga po na bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat ay makapagbaon tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Again po, wini-welcome po namin kayo dito sa Diakonos. Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. We exist po to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama ko pong OFW dito sa Middle East. We did not set this page po to be monetized both in Facebook and YouTube. Our desire only is that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang topic na living a transformed life. Ito po ang Bible study number 76. At kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Ang verse po natin today is found in Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Mga kapatid, ngayong araw ay pag-aaralan natin ang isa sa pivotal verse ng Book of Romans. I say that kasi po ang essentially, ang verse natin today ay ang response o ang pagtugon ng isang tao sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus mula sa chapter 1 ng Book of Romans up to chapter 11. Kaya naman, ang simula ng chapter 12 ay ang salitang therefore. Ang sabi po ng chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. And so, ang verse po natin ngayong araw explains kung papaano natin magagawa na maihandog ang ating mga buhay sa Diyos na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Point number 1, the insulation from the world. Ang verse po natin today made mention of this phrase, do not conform to the pattern of this world. Ang salita po na conform comes from the Greek word suskai matidzo, na ang ibig sabihin, having an outward shape, properly assuming a similar outward form, following the same pattern, or being modeled or being molded. Whether we like it or not po, para po tayong mga clay. As long as the clay is soft, the potter can mold it into any shape he desires. Di po ba? But if the clay becomes hardened or influenced by the wrong environment, napakahirap na po nitong i-shape. In similar way, tayong mga Christians are constantly being modeled by two forces, the world and God. Now, tayo po, if we allow the world to shape us, we will be conformed to its values and desires. Ang term po na world sa verse natin today refers to the value system that glorifies only men and disregards God. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15 to 16, ang sabi, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Si James po, brother ni Jesus Christ, have something to add on this matter. Ang sabi niya sa James chapter 4 verse 4, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Una, sabi ni John, huwag ibigin ang mundo. Sumunod, sabi ni James, huwag kaibiganin ang mundo. Why so stressed out on this point, mga kapatid? Dahil mga kapatid, ang turo mismo ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 24, walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa, o kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Mga kapatid, marami po sa atin na maraming sombrerong sinusuot. Minsan, sa araw ng linggo, sinusuot natin yung sombrerong Kristiyano. Ngunit, sa Lunes hanggang Sabado, ang suot nating sombrero yung sombrero ng negosyante, politiko, o lingkod bayan. At sa pagpapatupad ng mga sombrerong ito ay hindi natin nakikita ang buhay na Kristiyano. Kaya po, mahalaga na ma-distinguish natin saan parte sa buhay natin ang makamundo pa rin. Sapagkat ang command sa mga mananampalataya, do not conform to this world. Bagamat andito tayo sa mundo, hindi tayo makamundo. Number 2, the transformation of the mind. Our verse today made mention, but be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano, ang Christian life, is a battle for the mind. Amen po ba? Ang mundo po ay laging sinusubok, walang humpay at walang tigil ang mga attempts to influence our thoughts and lead us away from God's truth. Di po ba mga kapatid? Mga kapatid, ang pagbabago ng ating pag-iisip, the renewing of our mind,
Through Scripture, take note po through Scriptures allows us to think in alignment with God's will. Ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 2, ang sabi, set your mind on things above, not on earthly things. Dito po makikita ang importansya ng kung ano ang lagi nating ini-input sa ating mga utak. We have to set our mind kasi po ang default setting niyan, earthly, yung mga makamundong bagay. And so our verse today calls us to renew, baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Ang sabi po ni Jesus noong tinanong siya kung ano ang pinakamahalagang commandment, sumagot si Jesus sa Matthew chapter 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mga kapatid, ang ating pag-ibig sa Diyos ay dapat na laging maghari sa ating isipan. Alam niyo po mga kapatid, when you come to study the scriptures po, you will come across the term sanctification. So in a nutshell po, ang sanctification ay proseso ng pagiging banal ng isang Kristiyano, kung saan siya ay unti-unting binabago ng Diyos upang maging higit na kawangis, kahalintulad ni Kristo. Ito ay patuloy na paglilinis mula sa kasalanan at pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So paano po nagaganap ang pagbabagong ito? In John chapter 17 verse 17, Jesus said, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang atin pong Biblia, also known as Scriptures, ay ang instrument by which our minds are renewed. Pag tayo po ay nagbabasa, nag-aaral tulad ng ginagawa natin ngayon, at ina-apply natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, tayo po ay sa tulong ng banal na Espiritu ay minomold, ginagawang kawangis ni Jesus, or in other words, sinasanctify tayo. Meron kayong new word for today, the word sanctification. Number 3, the realization of God's will. Ang sabi ko ng scripture natin today, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mga kapatid, kapag ka ang ating pong mga pag-iisip ay nabago na, sa pagkakataong yan, we are now able to understand and discern God's will na po. We no longer rely on our limited human wisdom but can trust that God will reveal His perfect plan for our lives. Amen po ba mga kapatid? Mga kapatid, ang goal po ng sanctification and mind renewal is a transformation, pagbabago that leads us to live, mamuhay ng naaayon sa will ni Lord, which is always good and perfect. Pagka na-transform na ang ating mga pag-iisip, our desires also change. We no longer seek after worldly ambition, but rather God's perfect plan for us, mga kapatid. This leads us to a life that is fruitful and pleasing in His sight. The thing is, wala din tayong talagang will or nasa for life transformation. Wala tayong kusa na hanapin si Jesus if we don't understand our need for Him. We are all sinners, and so kung sinners tayo, ano ngayon? Mga kapatid, death is the wages of sin. Dying in sin is a ticket to hell, kapatid. Mga kapatid, hell is real. At ang kalaban natin, gustong-gusto tayo makasama doon. Hell is a place of weeping and gnashing of teeth and never-ending torment, mga kapatid. But God, He cared and loved you so much that 2024 years ago, God provided what He has foretold in the Old Testament times, the image of the invisible God, Jesus Christ, and that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Mga kapatid, it is not enough to feel sorry for our sins. We must choose to respond with our lives, mga kapatid, by the renewing of our mind. And ang problema po, hindi po ang pambababae mo, hindi po ang pagdodroga, sugal, bisyo, at pagsisinungaling at kung ano pa man. Ang problema kasi kapatid, pinalayas natin ang Diyos sa puso natin. At mula noon tayo na ang nagdedesisyon kung ano ang tama o mali. Kapatid, broad is the road that leads us to destruction and many enter through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life. And only few find it. Mga kapatid, ang sabi po ng Bible, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Bago po mahuli ang lahat, habang may pagkakataon pa po, inaanyayahan po namin kayo to have a transformed life, to live a transformed life by the renewing of your mind. Mga kapatid, if you are willing, acknowledge before God, I am a sinner. I don't know, Lord, how to pray, but I invite you into my life. Lord, iligtas mo po ako sa mga kasalanan ko that separates me from you. And Lord, from this day onwards, I declare that you are now my Lord and my Savior. And I believe God raised Jesus from the dead to prove your words are true. Mga kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. Mga kapatid, I encourage you to find yourself a Bible-believing church. Grow in the knowledge of our God. Mga kapatid, ngayong araw, ay napag-aralan natin ang kahalagahan ng pagbabago ng ating isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag tayong magpa-anyo sa sistema ng mundong ito na nagluluwalhati lang sa sarili at isinasantabi ang Diyos. Sa halip po, magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isipan
upang malaman natin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, na ang buhay Kristiyano ay isang laban sa ating mga isipan. Kapag binago tayo ng Diyos, unti-unti nating mauunawaan at maisa sa buhay ang kanyang kalooban. At sa tulong ng banal na Espiritu at sa patuloy na pag-aaral ng Biblia, tayo ay magiging kawangis ni Kristo, namumuhay na banal at maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Mga kapatid, I really hope po na na-bless kayo sa ating maliit na Bible study. Let's pray po mga kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong salita at sa pagkakataon na mabago ang aming mga isipan. Tulungan niyo po kami na huwag magpaanyo sa mundong ito, kundi magbago ayon sa iyong kalooban. Puspusin niyo po kami ng iyong Espiritu upang kami ay mamuhay na kalugod-lugod sa inyo. Iniaalay po namin ang aming buhay sa inyo at naway lagi kaming magtiwala sa inyong patnubay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kapatid, kung bago ka po sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. If you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Manatili po tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoong Jesus. To God be the glory. God bless you po mga kapatid.